Hello po, Metro Felicissimo. Amazing morning po, Team MVP Eagles. Thank you so much, Mentor Ikay, Mentor Erica Rama Soreda, for the opportunity po, Mens, na makapag-share po today sa Eagles Habits. So, sobrang thankful po, mga Mens. I am your Mentor Mary Rose Yumul. So, eto po, no, hindi po ako lumaking mayaman. Pinanganak po akong maganda, pero hindi po mayaman, mga mentors. So, eto po yung pinanggalingan ko. So, eto disclaimer lang, mga mentors, ha, kasi ako talaga ay iyakin kapag ka, yung um, nasi-share ko yung past ko. Wala pa man din, mga mentors, pero naiiyak na ako, no? Kasi, mga mentors, eto pong ipapakita ko sa inyo, eto kasi ay um, marami kasing nangyari dito, mga mentors, no? Dito sa pinanggalingan ko kasi sabi ko nga po, kung napanood niyo po ako na nag-share sa I Am Worldwide, nung nagka-reveal po ako, ayan, lumaki po akong mahirap. Ito po yung bahay na kinalakihan ko. Actually, ito nun, ginagawa ko na po yung I Am Worldwide neto mga time na to. So, binalikan ko lang po ito. Ito yung isa sa mga reason why ko. So, dito po kasi um, naging at the age of 8 years old, naging batang ina po ako. So, what do I mean po sa batang ina is, yung father ko po, nagtatrabaho siya dito sa Maynila. By the way po, ako ay pinanganak dito sa Maynila, pero lumaki po ako sa Negros Oriental. Sa probinsya po talaga kami lumaki, doon kami nag-aral. Kasi hindi po kaya ng parents ko yung cost of living dito sa Maynila. Kasi 5 po kami magkakapatid. Sunod-sunod po kami that time. So, minabuti po ng papa ko na iuwi po kami sa Negros. Kasi diyan naman po sa probinsya, at least po, makakain kami dyan, may mga tanim, may mga gulay. Kumbaga, bigas na lang ang problema. So, ngayon po, nung 8 years old po ako, yung father ko nagtatrabaho dito sa Maynila, and then yung mother ko, naghihintay lang siya ng padala ng papa ko. That time kasi, ngayon kasi very accessible kasi meron tayong GCash, 'di ba, mga Palawan, ganun. Pero ngayon po kasi, nung time na po ito, LBC lang nagpapadala si papa ng pera or kaya ng sulat. So ngayon, si mama, hindi niya alam kung nakapagpadala na ba si papa. So, kailangan niyang magpabalik-balik doon po sa city para tingnan kung may padala na. So, pagpunta niya doon, wala pang pera na dumadating, so uuwi siya na walang dala. So ngayon, after ilang days, babalikan ni mama, wala pa ding padala. Minsan meron, sulat lang ang natatanggap niya. Sabi dun sa sulat, wala pa siyang maipapadala kasi kulang na kulang talaga yung sahod niya. Ganun po. So ngayon, ang ginagawa po ng nanay ko, kapag wala po talaga kaming pera, nangungutang kami sa tindahan. To the point na yung utang po ng nanay ko is umaabot na sa 1,000. Pag umabot na sa 1,000, hindi na kami pinapautang. Kasi malaki na po talaga. So ngayon po, ang ginagawa ng nanay ko para may makain kami is ang ulam po namin, sugar. Um, Sugar o kaya naman po, yung, yung, ano ba, yung gata po. Kasi marami po kaming puno dyan ng, um, tawag dito, ng nyog. So, yung gata po ng nyog, yun, yung sinasabaw po namin. Yun yung ulam po namin. Pero kapag kakamalas-malasa na wala po talaga lahat, wala pong bigas, ang ginagawa ng nanay ko, kasi sa likuran po ng bahay na ito, meron pong mga taniman ng mais. So, yung mga mais po na yan, minsan ninanakaw po ng nanay ko. Tapos didikdikin niya, gagawin niya pong kanin. So, ganun po kahirap yung buhay namin that time. Tapos maliliit pa kami. So, dahil po doon sa kahirapan na yon, minabuti ng nanay ko na sumunod po sa tatay ko para magtrabaho dito sa Maynila. Para mangamuhan. Ngayon po, ang naiiwan po ako, tapos yung 4 ko po na kapatid. Ako po ay pangalawa sa panganay. Ngayon, iniiwan po ako, ay kami ng magkakapatid ko ng nanay ko sa lola namin. Kumbaga, sa nanay po ng tatay ko. Kaya lang po, may trabaho din siya. So, ang ginagawa niya po, umaga pa lang, hinahanda niya na po yung pagkain namin hanggang gabi. Uwi po siya, gabi na. So, ibig sabihin, kami na lang po yung natitira. So, ako po yung nag-aalaga. That time, 8 years old po ako. May bunso po kami, 1 year old. So, ako po yung nag-aalaga sa bunso po namin.
Ako po yung nagpapalit ng lampin niya kasi that time wala pong diaper. Ako po yung nagtitimpla ng gatas niya, nagduduyan sa kanya, naghehele sa kanya at the age of 8. Kasi yung panganay po namin, kasi parang puro laro lang siya, hindi siya maano sa responsibility that time. So, sa akin po siya inasa. Siguro 1 year po na ganon. Kasi nagtatrabaho yung mother ko dito sa Maynila noon, 1 year. So ngayon, nung umuwi yung nanay ko, wala din naman pong nabago, wala din naman pong naipon, ganon pa din po, nagtatrabaho yung tatay ko. Ngayon po, dito ko po naranasan yung hindi ko kasi alam na meron palang word dati na Noche Buena. Kasi po kapag ka, tawag dito, kapag ka Christmas, ganon. Ang ginagawa lang po kasi namin natutulog lang kami. So that time, nung mga 8 years old ako, doon ko lang na-experience yung magkakain ka ng 12:00 ng hating gabi, kakain together with your family, ganon. Pero kasi nung hindi ko kasi yan kinalakhan. So nung bata ako, ginising ako nung nanay ko, kaming magkakapatid, sabi niya, bangon kayo, kakain tayo. So, nagtataka ako, bakit this oras ng gabi kakain kami? Sabi ko, bakit anong meron? Sabi niya, wala, kasi Christmas, sabi niya. Sabi ko, ganun ba yun? Tapos, naghanda yung nanay ko, 6 na baso 5 baso ng kape, yung black coffee, at isang loaf of bread. So, ayan, mentors, no? Pasensya na, naiiyak talaga ako kapag ka naaalala ko yung mga time na yun na sobrang hirap namin. Pero, thankful ako kasi syempre, magkakasama kami, pamilya. Pero yung tatay ko, siguro ever since, hindi namin siya masyado nakakasama talaga pag Christmas kasi wala naman siyang pamasahe pauwi. So, kami-kami lang palagi magkakasama. So, kapag na-share ko talaga to mentors, no, ito yung isa sa mga pinaghuhugutan ko. Ito ay yung isa sa why ko. Kung bakit ko ginagawa po, no, yung business. So, sa tuwing minsan nahihirapan ako sa ginagawa nating business kasi hindi naman palaging everyday masaya sa ginagawa mo negosyo, everyday kumikita ka. Sa tuwing napanghihinaan ako ng loob, bumabalik ako palagi. Bakit ko ba sinimulan? Ano ba yung naging dahilan ko? Okay, mga mentors. So, pasensya na mga mens. Ayan. So, eto na mga mentors, no? So, ako po ay isang physical therapist by profession. So, year 2014, nag-start po akong mag-work sa isang private rehab clinic. Pero, dito po kasi, no, kung makikita nyo, yung mga clients ko dito ay mga artista. Ayan. So, mga artista po, no? Kasi po, ang katapat po ng clinic namin is ABS-CBN Tower. Yung ABS-CBN talaga. So, yung mga artista po, nagpapatreat po sa clinic namin or yung iba kasi, kadalasan ginagamit yung clinic namin for shooting. So, kaya po, ayan, puro mga artista po yung nasa picture. Pero, dito ko po na-experience na parang wala akong growth dito. Kasi po, syempre, maliit lang siya na clinic. So, yung mga pasyente ko dito, hindi po severe cases, tipong mga lamig-lamig lang, mga sprain, mga ganun lang po. So, ako, gusto ko yung magkaroon ng growth. So, gusto kong mas maximize yung natutunan ko sa pagiging physical therapist. So, ang sabi ko, why not mag-try ako sa isang hospital setting. So, ang akala ko po kasi kapag ka sa private hospital, mas malaki yung kita kaysa sa public hospital. Baliktad pala. Mas malaki po yung kita sa public hospital. Kaya lang, syempre, gamit na gamit yung katawang lupa mo doon. So ngayon, nagtry po ako na pumasok sa, eto po, no, sa St. Luke's Medical Center. So, ayan, pinalad naman po tayo, natawagan tayo. So, ayan, nakapag-work din po tayo dyan way back 2017. Ngayon po, nung pagpasok ko na dyan, naririnig-rinig ko na yung mga kasamahan ko na, grabe no, sahod natin ngayon, pero ito na lang agad yung natira sa sahod ko. Wala na akong pamasahe sa mga susunod na araw, wala na akong pambaon, may mga babayaran pa akong ganto. So, ganun po yung naririnig ko sa kanila. So, syempre, dito po sa Pilipinas, lalo kung bagong empleyado ka, di ba, mababa lang po yung sahod. That time, nagsisimula pa lang po ako. So, dito ko na-experience yung hindi worth it yung sahod doon sa effort ko. Kasi syempre, pag sa hospital setting,
laka dito, takbo doon, buhat ng mga pasyente, kahit maliit yung katawan ko, 'di ba? Eh kung yung pasyente ko stroke patient, so kailangan talaga silang buhatin. Ganun po. So, ngayon umuwi ako sa bahay kasi lagi po ako AM shift. So, 6 a.m. to 3 p.m. lang. Kaya lang po, dahil sa dami po ng mga paperworks na ayokong dalhin sa bahay kasi gusto kong tapusin sa work ko. Kasi pag sa bahay, gusto ko family time na siya. So, nakakauwi ako 6 p.m., 7 p.m. na. So, hindi na talaga ako nasisikatan ng araw kasi mga 5 a.m. pa lang umaalis na ako ng bahay eh. Tapos gabi na rin pag uuwi ako. So, sabi ng husband ko, bakit ganon? Pag uuwi ka, pagod na pagod ka. Magpapahinga ka lang konti, kakain ka, tas matutulog ka na, kinabukasan ganun ulit yung routine mo. Why not mag-stop ka muna sa pagtatrabaho kasi wala ka namang naiipon dyan. So doon ko biglang napaisip ako, oo nga, pagod ako sa pagtatrabaho. Wala naman ako naiipon. Kasi po, yung kinikita ko, kasi maliit pa lang, syempre kasi bago pa lang ako, napupunta lang sa pang-araw-araw na baon, pang-araw-araw na pamasahe. So ngayon, sabi ko, sige, baka i-consider ko na wag muna magtrabaho. Kasi itong mga kasamahan ko, kaya lang naman sila nag-work dyan, is for experience. 2-year experience lang, lipad na sila abroad. Kasi syempre po, mas malaki yung kita sa abroad. So ngayon po, napaisip ako na um, wala naman akong balak na mag-abroad kasi may mga anak po ako. So, that time, sabi ko sa sarili ko, sige, mag-stop muna ako sa pag-work para mas maalagaan ko. Kasi nagre-reklamo na si husband na wala ka ng time sa family natin, hindi mo na naaalagaan yung mga anak natin. Okay? So, by the way po, no, ito po, I have 2 kids. And yung husband ko po pala ay isang assistant manager sa isang bangko. Maganda lang pakinggan yung kanyang posisyon, pero yung kinikita niya, sakto lang po sa amin. Kadalasan, kinukulang po talaga. Kaya po, nung time na nag-stop po akong mag-work, buti na lang. Kasi, 2018 po ako nag-stop nun eh. And then, magto 2019, 2019 nag-hit yung pandemic. Nagkaroon ng COVID cases. Pero kasi pag sa ospital, mandatory, kailangan mong pumasok. So, buti na lang ako, hindi ako nagtuloy na magtrabaho dyan. Kasi po, mahina yung immune system ko. So, madali po akong kapitan ng mga sakit. So, paano na lang po yung family ko kung sila, mahawaan ko din po sila. Pero dahil that time, pandemic po, so yung husband ko, di ba kasi nung pandemic, maraming companies ang nagsara. Madaming mga businesses ang bumaba yung sales, di ba? So, eto, yung company po ng husband ko, nag-o-offer na sila ng mga early retirement, nagtatanggalan na ng mga empleyado. So, ako, sobrang nag-worry ako. Paano kapag kasi husband, natanggal siya sa trabaho niya? Saan kami kukuha ng pangbayad namin sa pang-araw-araw, daily expenses, sa mga bills namin, sa mga loans pa namin? So, sobrang sabi ko, hala, hindi pala po pwede na iisa lang yung source of income. Kailangan meron tayong idagdag. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan pala magiging stable tayo sa work natin. Kasi nitong pandemic, kahit mga 20 years na sa trabaho, natatanggal pa din. So sabi ko, sobrang nag-worry po ako. Nag-pray po talaga ako na sana meron akong makita na opportunity na kahit nasa bahay, pwede po akong kumita. At the same time, naalagaan ko po yung anak ko. And then, eto po yan. Nagulat po ako kasi yung kasamahan ko po no, sa St. Luke's, si Mentor Kevin, siya po ang aking angel mentor. Siya po yung nag-share about sa opportunity. Ang sabi niya po sa akin, Mentor Rose, 'di ba, Ma'am Rose pa nga po yung tawag niya sa akin that time. Sabi niya, Ma'am Rose, 'di ba, wala ka ng work ngayon? Sabi ko, opo, sir. Sabi niya, meron ako ipapakita sa iyo na opportunity. Baka lang magustuhan mo. So that time po, dahil nag-pray naman ako ng opportunity, tapos nasa bahay lang din naman ako, why not pakinggan ko yung ipapakita niya. So eto po ngayon yan. Ayan. Nagulat po ako kasi ang ipinakita niya ay, ayan po, yung barley. Which is, very timely talaga na naipakita niya sa akin to. Kasi, ang sabi niya, opportunity. Pero nung napresentahan niya po ako, nagulat ako, nakita ko si Miss Maritoni. Kasi po, talagang naghahanap ako ng alternative. Kasi year 2015 po, na-diagnose po ako na meron akong gastritis. Every time po na makakakain ako ng bawal, mga mamantika, mga maasim,
Lalo na pag mga maaanghang, sobrang sumasakit yung sikmura ko to the extent na hindi ko na po kayang tumayo, hindi ko kayang maglakad. Lagi po akong napupunta sa emergency room that time. Pero dahil kasi po pandemic that time, kapag ka ikaw nagpa-hospital ka, syempre, iisipin agad nila baka may COVID to, ganyan. So, ang hirap po na magpa-hospital nung time na yun. Kaya, nung time na yun, imbis na ipasok ako sa emergency room, sineparate lang po ako nila ng room. So, ngayon po, binigyan po nila ako ng gamot via nilalagay po nila sa swero ko para tumalab agad. Kaya lang po, hindi siya tumatalab. Talaga nangangasim yung sikmura ko. So, ang ginawa ko po, pumunta po ako sa doktor ng nanay ko. Kasi ano po nakapag-try ako doon sa kanila na magpa-check up noong time at binigyan ako ng gamot. Yun lang, tatlong iba't ibang klase ng gamot to be taken in 1 week. Ako po yung tipo ng tao na kapag ayaw ko pong umiinom palagi ng mga synthetic drugs kasi alam naman po natin in the long run, meron po yung side effect, 'di ba? Lalo na sa kidney po natin. So ako kapag ka 3 days ko nang tinake yan at okay na po yung tiyan ko, yung sikmura ko, tinitigil ko na po yung pag-take niyan. Kaya lang po, pag nakakakain ako ng bawal, ayan na naman, sumusumpong na naman siya. So, naghanap po ako ng alternative. Kasi ayoko nang palaging umiinom netong mga gamot na to. So ngayon, nung naipakita po sa akin ng mentor ko, itong Amazing Pure Organic Barley, talaga pong ginrab ko po siya agad. Kasi nakapag-try po ako ng barley dati. So, eto po, kasi nagtaka ako, sabi ko, yung na-try ko po ng barley noon is siguro way back, yes, 2015 din po yun, 2016, ganon, 2017. Nagtatake po ako ng barley. Kaya lang, pagdating po ng siguro po 2019 or 2018, sabi ko, bakit parang nag-iba yung lasa ng barley nila? Yun pala po, kasi sabi nga po, 'di ba, si Miss Maritoni Fernandez ay nanggaling po sa ibang company dati. So, yung barley na yun, yun po pala ang na-take ko. Ngayon, nung nawala po si Miss Maritoni doon sa company na yun, kaya pala nag-iba yung lasa ng barley at hindi na po umiepekto sa akin yung barley nila. So, ngayon nung nakita ko, etong si Miss Maritoni, talagang ginrab ko po talaga siya. Sabi ko sa mentor ko, sige, mag-a-avail ako ng package. Ngayon po, nung pinakita niya po sa akin yon, nagulat po ako. Kasi, nung nag-take po ako ng barley, isang sachet lang po. 30 minutes before breakfast, nagulat ako buong day kahit kaunting kirot, hindi sumakit yung sikmura ko. So, ang ginawa ko po, tuloy-tuloy ko pong tinake yung barley. Up until now po, praise the Lord, hindi na po talaga ako bumalik sa emergency room, hindi na ako na-hospital dahil sa gastritis ko, at hindi na po ako, never na po ako ulit uminom ng mga gamot na to. Barley na lang po talaga. Ganun po nakatulong sa akin yung barley. Pero that time, nung nag-join po ako kay Mentor Kevin, hindi ko pa po agad ginagawa yung negosyo. Kasi ako, may testimony ako, pinatry ko po siya sa aking father. So, ang aking father po, marami po kasi siyang maintenance. High blood, mataas yung cholesterol niya, mataas yung sugar niya. So, ngayon po, pinag-take ko po siya ng barley. After ilang months of taking barley po, pagbalik niya po sa doktor niya, yung laboratory niya po, yung cholesterol niya nag-normal, yung sugar niya po no nag-normal. So pinatanggal po ng doktor niya yung kanyang maintenance sa sugar at cholesterol. Ngayon, last October po no, bumalik siya sa doktor niya kasi sabi niya medyo nahihilo siya. Ngayon nung binipi po siya, low blood na po siya. So pinatanggal po muna ng doktor niya yung kanyang maintenance para sa high blood. So ang maintenance po ng father ko ngayon is barley po talaga. So, which is very good kasi, syempre, wala naman pong harmful side effects yung barley po natin. Unlike po nagtitake siya ng mga gamot. So, malaking ginhawa daw po sa kanya. So, sobrang na-amaze ako na hindi lang ako yung may testimony, pati yung father ko. So, sabi ko, why not? Gawin ko din yung business. So, eto po yung time na yon na medyo ano na po no, medyo maluwag-luwag na pwede na yung mass gathering pero syempre may mga magmamask pa din no kasi nag-start po ako yung pandemic days po kasi yon. So ngayon, ayan po lumuwas po ako ng Maynila kasi nagbabakas nung buong pandemic po, umuwi po kasi kami ng probinsya. Ngayon po, nung okay-okay na, bumalik na po ako dito sa Maynila. Ayun, dun po ako na sige, gawin ko yung business. So, nakipag-meet po ako sa aking mga angel mentors, si Mentor Kevin and si Mentor Mavi, and yung team po namin sa Team Hustlepreneurs. So, ayun po, no, eto na yung time na sabi ko,
paano ako makakabenta? Kasi hindi po ako mabokang tao. Pag hindi mo ako na-approach, hindi din kita i-approach. Ganun po ako. So, nahihiya ako. Wala akong background po talaga sa business. Pero nung time na yon, uma-attend-attend na po ako ng training. So, sabi ko, sige nga, try ko. Nag-post lang po ako sa Facebook. Ito po yung kauna-unahan kong post. So, eto po kasi, nag-post ako niyan na may caption about, ay, ito po yung pinost ko. Tapos, meron po yung caption ng benefits ng barley. Tapos, nagulat ako, yung kapitbahay namin, pumunta dito, sabi niya, Ma'am Rose, nakita ko po yung post niyo sa Facebook about barley. Order sana ako 3 boxes. Sabi ko, para po kanino? Para sa nanay ko na mayroong Parkinson's disease. Ang nanay ko kasi, pag nagigising ng madaling araw, halimbawa 2 a.m., tuloy-tuloy na yun, hindi na siya nakakatulog hanggang kinaumagahan na. Tapos laging mabigat yung pakiramdam niya. So ngayon po, nagulat ako kasi after 3 weeks, bumalik siya sa akin. Sabi niya, Ma'am Rose, order ulit ako 3 boxes. Sabi ko, kamusta yung pakiramdam ng nanay mo? Start po nung nag-barley siya, 10 p.m. pa lang, tulog na siya. Gising niya kinabukasan na. Ang haba ng tulog niya, ang sarap-sarap daw po ng tulog niya at magaan na yung pakiramdam niya. So doon ko na-realize na pag pala ang product mo ay may magandang effect doon sa client mo, magre-repeat at magre-repeat order siya. And eventually, yung client ko po na yon nagpa-member na. Siyempre po for 50% discount. So doon po ako nag-start. Natuwa po talaga ako. So eto po no, nung pumupunta-punta na po ako ng office, nagre-reorder na po ako. Pero ng time po na to, ayan, no, masasabi ko na mabagal pa ako ng mga time na to. Kasi ito pong mga pictures na to, for ano po ito eh, siguro mga almost 2 years na mga benta po ito. Okay, kasi bakit? So share ko lang po sa inyo mga mentors ha. Kasi no mga time po na to mga mens, um, yung team, meron po kaming, mother team po kasi namin, sila ang Dream Team, si Mentor Shane and Mentor Kinix. Ang nangyari po kasi, para po kasi kaming nahiwalay sa Dream Team. So ngayon, kumbaga, own na kilos kami sa team po namin, doon sa pinanggalingan ko po na team. So, kami po yung, iba po yung galaw namin sa galaw ng Dream Team nung time na yon. So, doon ko masasabi na parang bumagal kami or bumagal ako. So, hindi pala dapat ganun. Kasi sa 2 years po na ginagawa ko yung business, bakit ganun? Ang nagagawa ko lang, benta, benta, pero hindi naman maramihang benta. Saktong benta lang. Tapos wala masyadong napapapay in. So ngayon, minabuti ko na sabi ko parang may mali. So minabuti ko na mag-connect kay mentor. So yun talaga yung pinaka ano mga mentors no na kailangan wag kang hihiwalay o wag kang lalayo sa apoy. Kailangan connect ka dun sa mentor nyo. So ngayon mga mens, eto po yun. Lumapit ako kay Mentor Kinix. Kasi naubos na po lahat talaga ng mga worm ko. Tapos nag-organic po ako. Tapos wala na po ako masyadong makuha talaga. Nakita ko po sa Dream Team, talagang bumubulusok po sila nun kasi nag-a-ads na sila. So, kumikita po yung iba naming business partner. So, sobrang na-curious ako na paano siya gawin. Ako, pumasok naman po ako dito sa business para, syempre, kumita po, hindi lang para makisama-sama, 'di ba po? So, ngayon po, nung, syempre, very blessed po ako kasi ang aming mga mentors, Mentor Shane and Kinix, ay sobrang supportive po talaga. Nung lumapit po ako sa kanya, kasi that time po talaga parang intimidated ako sa kanila, natatakot akong lumapit sa kanila, na baka mapuna ako, yung ma-judge ako. Ganun kasi ako mga mens, kaya hindi, wala, bumagal po talaga ako nun mens. Kaya nung lumapit ako kay Mentor Kinix, nagulat ako, tutulungan niya ako sa ads ko. Sinet up po talaga namin yung ads, agad-agad po siya. So ngayon po, ang sabi niya sa akin, nung naset na po yung ads ko, sabi niya, Ate Rose, yung ads mo, wag mo i-expect na kinabukasan or mga 2 days, may mga mag-i-inquire agad dyan. Kasi bago pa lang yung pagsiset up ng ads natin. Okay? So ngayon po, nagulat ako kasi nung kinamusta niya ako, kamusta yung ads ko, grabe po kasi pagising ko, nung sinet up po yung ads ko, 12 midnight. Pagising ko 4 a.m., ang dami na po agad ng inquiries. So, nagulat talaga po ako, no? So, ayan, tinutukan ko po talaga yung pagsagot po ng mga inquiries sa ads. Diyan po ako nagsimula. Kasi that time, wala pa kasi akong grupo noon. So, ngayon, sabi ko, syempre,
tututukan ko yung pag-ads ko, dito ko kukunin. Yung mga possible na magiging mga leaders ko talaga na gusto pong gawin yung business. So ngayon po, grabe lang po, kasi nung sinimulan ko po na kumonek sa mentor ko, nakinig ako sa mga advice niya na ito yung dapat mong gawin, ito yung mga dapat mong isagot kapag ganyan yung mga tanong ng mga clients. Natuto talaga ako mga mentors na mag-handle ng objections sa pag-a-ads po talaga. So, grabe lang mga mentors kasi ito po, no, everyday, pumunta po tayo ng LBC, talagang na-experience ko po 100 boxes in one day. Yung pagpupunta ko LBC, isang bagsakan po talaga. No? Pero dati, grabe hirap na hirap po ako kahit 1 month, ilan lang yung nabebenta. So, eto po, no, sa retailing ko po. And then, na-experience ko na din po yung pag-DDHL. So, actually po, nag-start lang po ako, di ba sabi ko nga po, 2 years walang nangyayari sa akin kasi hindi po kami nakakonect talaga sa pinaka-mentor namin. So, ngayon, nung nag-decide ako, na lumapit ka na mentor clinics. Last year lang din po yun. August lang po yun. So ngayon po, nakaka-experience na ako na lagi ako nagpapadala ng mga products kahit sa DHL. Tuwang-tuwa po talaga ako kasi nagkaroon po ako ng mga downlines, mga leaders sa abroad. Meron sa US, meron sa Australia. So alam niyo po mentor, sa isang taon na yon na pagbebenta po sa ads ko at sa kasama na din po yung sa mga organic, no? So ito po yung nabenta ko in 1 year. So, total barley sold ko po is 682,000 net worth. So, para po sa akin, napakalaki na po yun sa full-time mom. Pero ito po yung kinita ko in 1 year. At etong maganda kasi retail pa lang po talaga siya. So, tuwang-tuwa po ako. Iba pa po yung mga nakukuha ko po na commissions, 'di ba? Pero kasi ito mga mentor, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? 2 years akong 2 years, 2 years ago, hindi ko man talaga hinahataw yung negosyo, that pandemic kasi, pero puro Zoom nun, nakikinig at nakikinig po talaga ako ng training. So, masasabi ko po na siguro po, kaya po, kinaya ko na makapag-sold ng ganitong mga barley kasi nga po, magdedepende yan kung paano ka sumagot talaga sa kliyente. Kasi kahit na maganda naman yung ino-offer mo, pero pag hindi siya nasasatisfied, may kulang pa siguro sa mga sagot, ganun, hindi yan bibili sa'yo. So ako talaga, means, parang tiningnan ko kung ano yung pattern, yung flow ng pagsagot para siya, wala na siyang ma-object, para siya bumili. So yun, doon ako nag-start mga mens, natutukan talaga siya. Kasi since wala pa akong grupo, ang kailangan ko para mabuhay ako dito is may panggalaw ako. So talagang tinutukan ko po yung dito po sa retailing. So ngayon po, eto na po ang nangyari. Yung mga pay-ins ko po, tuwang-tuwa po talaga ako mga mens. Kasi alam nyo po, yung sa 2 years na yon, wala pa po sa 10 yung napamember ko. Siguro nasa 5 lang. Ganun. Kasi nga po, wala kaming ano wala kaming, hindi kami synchronize. Kumbaga sa pinaka-team po namin. So ngayon po na naki-unite po talaga ako sa aming mentor. Ayan na po mga mens, ito po yung resulta. Grabe po, yung pay-ins po namin. Ito iba't all walks of life, different background. Meron po dyan ng mga businesswoman na. Yung iba po, mga seaman na ang sabi po sa akin ay aakyat na kasi sila ng barko, kaya lang gusto niya makapag-invest siya para pag uwi niya, meron siyang gagawing negosyo. So, meron din po mga full-time ma'am, mga DepEd teachers din po, na kahit na kumikita po sila sa pagtatrabaho po nila, pero nakita kasi po nila kung gaano yung sa resulta din po no sa mga postings din po natin. So eto po kasi ako mga mentors, ang gawa ko po sa ads kasi, kaya ko po sila nakukuha, is pag tinanong po nila agad na ano yung package, kasi tatanong nila how much yung barley. O, sagot ko po agad, ano po yung health condition na magte-take ng barley. Tapos, magbibigay po ako agad ng pictures ng benefits ng barley. Next ko pong isasagot, 1,000 per box. And pag 2 boxes, 2,000, free shipping na. Ganon. Tapos, kung gusto mo naman ng 50% discount, ayan, mag-avail ka lang ng package. Ngayon, magkakaroon siya ng idea, ano yung 50% discount? Ano yung package? Tatanong na po siya agad, ano yung package nyo?
Once na package na po yung tinanong niya, call na po agad ako kasi mahabang usapan pa kapag chat lang. So ngayon po, ang in-offer ko talaga agad sa kanya, mababang package. Yung copper po talaga. Bakit? Kasi po, madali, kapag sinabi ko kasi yung silver, napapansin ko lang po sa experience ko, pag silver kasi, ang mahal naman, ganun, ganun. Bakit ganun? Wala bang mas mababa, ganyan. Kaya po ako, ang sinishare ko kagad sila sa kanila, copper. Once na nakuha ko na po yung bayad nila, doon ko po sila IBP agad. Ngayon, karamihan sa problema po kasi na nai-encounter ko dati or sa grupo ko, ayaw magpa-IBP ganun. So, dahil po nakuha ko na yung bayad nila, and then pag sinabi ko na ganito po, eto po kasi yung benefits kapag ka-member ka. Kailangan makausap po kita sa Zoom, ganyan, para mas maintindihan mo. Explain ko sa'yo ano yung mga benefits ng products mo, ano yung benefits pag member ka. So, dahil nakapagbayad na po siya, no choice siya, kundi makinig. So, ganun po sa experience ko. So, ngayon, doon ko po siya na-upsell. Doon po, nagiging silver, nagiging gold, ganun po. So, ngayon po, eto po, copper lang po yan siya. Nag-join po siya sa aking copper. At nagulat po ako, kasi ang sabi niya user lang daw siya. Pero, nung lagi ko po siyang, kahit sinasabi niya user siya, tinatag ko pa din po siya sa mga trainings, ganun. Kasi na-NMO ko na din naman po siya. So ngayon po, nagulat ako kasi sabi niya, pwede bang babaan mo kami dito sa Bulacan? Magpapatulong sana ako means na magpa-present, gano'n. So ako, syempre naghatak din po ako ng closer ko, sila Mentor Sheena at Mentor Kinix. At nagulat po ako, ang dami niya po palang nahatak, isang buong yan, nahatak niya po. So sobrang, may gustong mag-jade, gustong mag-gold. So sobrang ko na, kahit pala copper lang yan, di ba malay mo, siya pa yung makakapaghatak ng mga possible na mga gagawin talaga yung negosyo. So, ito po, no, in 1 year po, na ginawa ko po yung ads, ito po yung total DRs ko, 84 PINs sa 1 year po na yon. Opo. So, sabi ko nga, 2 years ago, wala pa sa 5, siguro yung mga napapay-in ko. Pero, nung nakapag-alsa po ako, nakikonek ako sa mentor ko, talagang in-apply ko po yung mga natutunan ko sa mga trainings. Ayan po, nagkaroon po tayo ng mga pay-ins. Sobrang tuwang-tuwa po ako at nakapag-build po tayo ng team. So, ngayon po, ayan po ang team ko po, no? Ako po yung 001 ng Team Ignite. Ayan, so ngayon po, sila din po kumikita na. At the same time, sila din po, natututo na din po sila. Sila na din po yung nag-hosting, sila na din po yung um, tawag dito sa mga meeting after meeting. 'Di ba? So sila na din po yung nag-a-IBP kasi ang ano ko naman po sa kanila, para mas madali po tayong kumita dito, kailangan mas mabilis na matuto tayo makapag-present. 'Di ba? So, ganun po yung inaano ko po talaga sa kanila. So, again po, eto po yung talagang sobrang thankful ako. Kasi nung lumapit po ako, kina Mentor Shane at Kinix, iba po talaga. Sobrang talon nung resulta po na nakuha ko po ngayong year na po ito. So, eto po, nakakasama po ako, no, sa top direct sellers. Consistent po yan, hindi ko lang po nasama lahat, no. Consistent po yan sa team, sa All-Stars, and even sa MVP po, no. Sa MVP, nakakapasok din po tayo sa top mover, top wholesalers. Ayan, so nare-recognize na din po tayo. Na dati po, alam nyo po, sa 2 years na nag, na nagbibis, ginagawa ko po sa IAM. Although hindi naman siya hataw, pero grabe po, 2 years, pero hindi man lang po ako nakakapasok sa poster. So, kaya po sabi ko, para sa akin pa ba to? Gumagano na po ako that time kasi parang wala nangyayari sa akin, ganun. Pero again, mga mentors, siguro kasi nandun yung drive ko, yung gusto ko na, hindi pwede na mag-quit lang ako dito na walang nangyayari sa akin. May reason kung bakit ako nagstay dito. So, yun yung naging reason ko mga mentors na talagang kinapa ko kung saan ako mag-excel, kung saan sa tingin ko na kaya ko siyang talaga. So, sabi ko mga mentors, siguro doon sa retail, doon ako talagang nagamay ko talaga siya, masasabi ko mga mentors, no? So, eto po, isa sa una po nating natulungan, si Mentor Risha, isa po siyang DepEd teacher sa Davao. No? Tapos, ang sabi niya po kasi sa akin, ah,
sumasakit yung kanyang puson, pati yung kanyang tagiliran. Baka may UTI siya. Kaya lang, nung nagpa-laboratory po siya, nag-consult siya sa OB niya, wala naman daw siyang UTI. Binigyan lang po siya ng gamot to be taken in 1 week. Tapos, kung hindi pa din nawala, baka may kidney problem. So, takot na takot siya. So, lumapit po siya sa akin. Sabi niya, para saan yung barley? Anong benefits ng barley? Sabi ko, ito, lumaklak ka ng barley. Ngayon po, nagulat po kami kasi after a week na talagang consistent siya nag-take ng barley, nagta 3 sachets na po siya noon, 2 to 3 sachets. Pagbalik niya po ng OB niya, clear po yung laboratory niya at hindi na sumasakit yung tagiliran niya, pati yung kanyang puson. So, sobrang na-amaze po siya doon. So, nakikita niya yung mga post-post ko na mayroong business. Sabi niya, paano ba gawin yan? So, yun po yung time na ah nag-join po siya ng March and then talagang inaral niya po talaga, nakinig siya ng training, inaral niya yung IBP. In 1 month po, ayan, naging top 2 direct seller po siya, naging top po siya sa Mindanao, no? So, kasi po, ang akin kasi mga mentors, hindi kasi ako kumita agad-agad dito sa negosyo. Hindi ako nagkaroon ng mga recognition agad, mga poster. So, dahil na-feel ko yun, mentors, na-experience ko yun, ayokong ma-experience yun ng mga down the line ko. Kung ako, meron naman akong maituturo agad sa kanila kung paano siya. So, ngayon, mentors, natutuwa ako kasi sabi ko, grabe, 1 week kumita, 1 month kumita, tapos na-recognize agad. And then, ito yung mga mentors kasi sa Dream Team, nagkaroon po ng paraffol. So, ang pandemic time po kasi ito, ang grand prize nila is yung MacBook Air. Ngayon ako bumili ako ng maraming ticket kasi gusto kong magkaroon po niyan. Pero ito si Mentor Asia, isang ticket lang yung binili niya. Pero grabe, kasi siya po yung nanalo sa grand prize. Sabi ko, ay, paswertihan pala talaga yan, no? So, ang sabi niya po sa akin, nung pinadala sa kanya yan, kasi taga Davao pa siya, nung na-receive niya po yan, tuwang-tuwa siya. Ang sabi niya, alam mo ba, Mentor Rose, etong MacBook Air na to, makukuha ko lang to, mabibili ko lang to sa pagiging teacher ko kapag nag-loan ako. Pero dito sa I Am Worldwide, grabe mo, libre ko lang siya nakuha. At alam mo ba, mas malaki pa yung kinikita ko dito sa I Am Worldwide kaysa sa pagiging teacher ko. So, ganun po yung mga sinasabi niya. Sobrang, sabi ko, iba din talaga yung feeling kapag ka ikaw, nakakatulong ka na din doon sa mga taong pinangakuan mo na tutulungan mo dito sa negosyo. So, eto po mga mentors, no? Eto po yung nag-post po ako about, nung January po ito, no? Kumita po ako 1 week, 25,780. So sabi ng husband ko, ay grabe, talo mo pa yung, talo mo pa ako dyan sa kinikita mo, yung 1 month ko, wala naman sa 25. Ganon. So, eto 1 week lang. So, ako mentor, syempre, sobrang, on fire ako, tuwang-tuwa ako that time. Nung pinost ko po ito, nakita po yan ng kapatid ko na DepEd teacher po dito sa Maynila na user po ng barley. Matagal ng user ng barley. Bumibili lang siya ng barley sa akin. Pero, hindi ko alam bakit ayaw niyang mag-join. Kasi nga po, syempre, resulta. Wala po kasi siyang resulta pa na nakikita sa akin, even income. Kaya nung nagulat siya, nag-post po ako nito, talagang sabi niya, paano mo kinita yan? Paano nga ulit? I-present mo nga sa akin yung business. Nagulat talaga ako mga mentors. Iba talaga pala kapag ka ikaw, meron kang resulta. So, nung napresentahan ko po siya, grabe, nag-join po siya agad. Ayan po, no? Ito po yung kapatid ko na isang DepEd teacher. Nung ginawa niya po yung business, sabi ko po sa kanya, nag-join po siya noon, siguro po, to April, March. Nag-join po siya ng March. Sabi ko po sa kanya, aralin mo lang yung negosyo. Mabilis mong maaral, mas mabilis kang kikita dito. Unahin mo na matutunan yung business presentation para kilala mo, lalo-lalo na ikaw teacher ka, may mga kakilala ka dyan. Ganon. At nakakatuwa lang po kasi in 1 month na talagang nag-training talaga siya, inaral niya yung IBP po natin, no, 1 week income niya po, 20,000. 1 month pa lang po siya sa business. So, sobrang tuwang-tuwa po siya at ako tuwang-tuwa din po bilang magkapatid po kami na dating negative talaga siya. Tapos ngayon ginagawa niya po yung business, magkasama po kami. Okay? So, eto po, no, again, yung team po na nabuo ko po. And, ayan, ito po yung time
na maglalabas po ng kotse. Kasi since meron na po, kumikita na po ako, 'di ba? Meron na po akong resulta, meron na po akong income, result sa income. Pero kasi kailangan natin, syempre, tangible result, sabi nga po. So ngayon po, sabi po ni mentor, time na para maglabas ka ng car. At alam niyo po ba, ito po kasi yung kwento, bakit sobrang natagalan po ako na maglabas ng kotse ko. Kasi po, kung kumikita na ako nung mga nakaraang months, lagi po ako nagde-declare, sige, March maglalabas na ako. O sige, June maglalabas na ako. Pero hindi pa rin po ako nakakapaglabas ng kotse. Bakit po? Kasi po yung kinita ko po kasi sa dito po sa pagre-retail ko, napunta po siya sa parents ko. Kasi yung father ko po kasi, um, yung meron po kasi kaming bahay doon, pinagawa ng father ko. Kaya lang putol po, putol sa yung sa may likuran. Hindi po siya natapos. So, ang sabi niya po sa akin, minessage niya po kaming lahat ng mga anak niya. Ang sabi niya, hihingi ako ng tulong para mapatapos natin yung bahay. Para pag umuwi kayong lahat, at least medyo malaki yung bahay, may mga kanya-kanyang kwarto kayo, komportable kayo, kapag lahat kayo magbakasyon dito. And then, sabi, nag-usap-usap po kami ng mga magkakapatid. Ito po ang problema niyan. Kasi, panganay po namin, sakto lang po yung sahod niya. Wala talaga po siyang ipon. Yung sumunod naman po sa akin, ang dami niya pong loans. No, so ngayon, yung iba ko pong kapatid, may iba din po sila mga priorities. Pero ako, although meron po akong own family, pero dahil father ko kasi yan, hindi natin mahihindian yan, no. So sabi niya, so nung umuwi po ako nung um, April or May, umuwi po ako ng May, netong bakasyon lang po, alam niyo po, sabi ko, may nakatabi po akong pera. Sabi ko, pagkatapos ng bakasyon na to, maglalabas na ako ng kotse. Ngayon po, yung pera na yun, na panglalabas ko po sana ng kotse, wala, nagamit po siya sa bahay. Kasi ang sabi ng tatay ko noon, kung pwede, mapatapos natin yung bahay bago man lang ako mamatay. Oo, maiiyak na naman ako, Meds. Ayoko nung ganun na, bakit pahihintayin ng, yung aabot sa ganun, yung mamatay, ganun mga Meds. Ayoko kasi ng ganun. So ako naman mga Meds, yung kinita ko talaga, binigay ko talaga sa kanila mga mentors kasi gusto kong makita sa kanila na masaya sila bago ako bumalik dito sa Maynila. So talagang inisip ko talaga mentors na okay lang kahit na mabigay ko sa kanila yung pang-car ko. Kasi parents naman yan eh, 'di ba? So kapag ikaw kasi nagbibigay ka sa parents mo, naniniwala talaga ako. Malaki yung blessings na babalik sa iyo. So ganun siya means. So kada araw nun, magsasabi yung tatay ko na may ganitong materyales, may ganyang materyales. So, wala, kasi ako lang yun nandun, ako lang yung maaasahan nila, mahihinga nila ng pera. So, alam niyo mga mentors, to the point na naubos po talaga yung pera ko. Pero hindi pa po tatapos yung bahay. So, pag every time na sasabihin ng tatay ko, oh, may ganito tayong kailangan ng materyales, may ganyan. Alam niyo po yung nasa ano ko, nasa sa e-wallet ko, zero na siya. So, sabi ng tatay ko, may pambayad na ganito, may kailangan bilhin na ganyan. Oo lang ako ng oo. Pero hindi ko alam saan kamay ng Diyos ko kukunin yung mga pambayad sa mga materyales na yan. So, ang ginagawa ko, mentors, talaga pag sinabi ng tatay ko, may ganito pang mga materyales na kailangan, talagang, sige, IBP, sige, kung kailangan may mga downlines na magpapa-IBP, tulungan, na makapag-close ng deal, ganun mga mentors. Tapos, umuusok na yung cellphone ko, kakasagot ng mga inquiries talaga mentors, talaga makapagbenta. At that time talaga mens, hindi ako pumapayag na isa lang yung bilhin mo. Kung bibili ka, talagang sinasabi ko sa kanya, okay naman, sabi ko, bumili, 2 box na po ng barley yung bilhin nyo para free shipping ka na. Kasi po isang box, may shipping po kasi yan. Tapos, para mas continuous naman po yung pag-take nyo ng barley, kasi hindi mo naman makikita yung effect pag sa isang box lang. So, much, much better, mag 2 boxes ka. Doon ko po sila nakukuha, kalimitan. So, sila, umorder sila 2 boxes, gano'n. O kaya, nagkakapper na sila agad. Kasi magkano na lang idadagdag nila. So, ganun po. Hanggang sa, nagulat na lang ako kasi nung pauwi na po kami dito, nung July, napatapos po yung bahay. So, sobrang tuwang-tuwa yung father ko. Kaya nung pagbalik ko po dito nung July, wala. Talagang zero po talaga ako. Sabi ko, wala, wala. Wala na din yung kotse ko. Ganun. Pero, dahil po doon, syempre, balik hataw po tayo. Talagang ginawa yung business,
kausap dito, kausap doon, yung mga inquiries sa mga retail, hindi pinapabayaan. Kaya po, nung eto na pong time na to, na si Mentor Shane ay naglabas po sila ng family car nila, na Stargazer din po, no? So, dapat sabay kami na maglalabas nitong time na to. Ang problema ko, nung time na to is yung funds. Wala pa kasi akong funds nung time na yan. Pero nakapag-fill up na po ako lahat-lahat, kailangan na lang po ako makapagbayad. So, sabi po nung agent diyan, ma'am, bukas na po ilalabas yun sa inyo. So, talagang kabado ako. Wala, bukas na, saan ako kuha ng pera, ganun, ganun. Talaga mga mens. So, sabi ko, bahala na, God will provide. Tapos, takot na takot ako, mens, kasi bababayaran ko kaya to, kasi monthly, ganyan, ganyan. So, grabe yung takot ko, mens, no? Pero, sinabi kasi sa akin ng mga mentor ko, matagal ka na sa business, kailangan mo na ng resulta para sa grupo mo, since may grupo ka na din. So, ayun mga mens. So, eto yun mga mens. Kinabukasan, nung kinagabihan nun, nakumpleto ko naman yung funds mens. Pero nandun yung takot ko na baka hindi ko masustain yung pagbabayad mga mentors, ganon. So, eto mga mens, nung pumunta na po ako doon sa kasa, no, sabi niya, ma'am, may picture ka na? Sabi ko, ay, wala pa po. Kailangan mo ng one by one picture, ma'am. Pa-picture tayo sa taas. Ngayon, talagang nagda-dry na talaga, nalalamig po ako, dry na talaga yung bibig ko that time sa kaba. So sabi ko doon sa alley doon, na nagpi-picture kasi meron din silang parang mga konti-konting tinda doon. Sabi ko, meron po kayong candy? Sabi niya, ay wala. Pero meron kami dito, libre. Ganon. So, ako kuha ka lang, kumuha po ako. Tapos ito po yung kinuha ko, yung fresh candy. So, naalala ko, itong fresh candy, pag bumibili ako nito, meron siyang message sa likod. So, nagulat po ako kasi nung tiningnan ko po yung likod niyan, ito po yung nakalagay. Conquer your fears. So sabi ko, grabe, parang it's a sign. Ganon. So sabi ko, oo nga, bakit ako matatakot? Eh, ginagawa ko naman yung business. Matakot kung wala kang ginagawa. Kasi hindi ka talaga kikita. Pero kung ikaw may ginagawa ka naman, for sure, may patutungan siya. May kikitain ka. So, eto po mga mentors, no? Ayan, kinabukasan. Ayan, sinamahan po tayo ni Mentorship at Mentor Kinix. Nakapaglabas po tayo no ng ating first car, 'di ba? First car pa lang po ito at I know may marami pa pong susunod, no? And ayan, so, eto po. So, sa mga naka-attend po ng MVP All-Stars offline CSEL event po, no, diyan po ako unang nag-car reveal at nakakatuwa po, no. Buti na lang din po diyan ako nag-car reveal kasi andyan po yung buong team ko. Nagulat din po sila kasi wala po ni isa sa kanila ang nakakaalam na isa po ako sa magka-car reveal. So, tuwang-tuwa po sila at isa pa po doon, nakakatuwa kasi hindi lang po yung car yung nalabas natin, na-recognize din po tayo sa buong MVP All-Stars. So, ayan. So, sabi ko, bakit hindi ko gagawin yung negosyo? Ay, napakalulupit po nung mga sinusundan ko pong mentors. Yung mentor ko, si Mentor Shane at Mentor Kinix, diba, na grabe, 3 years doing the business, 8 million. Tapos, nagkaroon ng Camaro o pangalawang Camaro na po nila. At ang dami na po talaga nilang natutulungan under their organization. Kaya sabi ko, buti na lang hindi ako sumuko. Kaya kung makikita niyo po mga mentors, yung pinakita ko po sa inyo sa simula, nung pandemic na nagkita-kita po kami ng mga team po namin, lahat po yon nawala na. Ako na lang po yung natira sa kanila. So, sabi ko, very important talaga na ikaw, kumukonek ka talaga sa mentor mo. Na ikaw, talagang mga mens, yung nakikipag-communicate ka, wag kang mahihiya na lumapit sa kanya kung may ganito kang problem, wag kang mahihiya na ilapit sa kanya kung ano yung gusto mo ma-improve sa sarili mo para magawa mo ng tama yung business, para kumita ka dito sa negosyo. Kasi mga mens, kung iisipin mo pa na lalapitan ko pa si mentor, tama ba na i-share ko sa kanya to, talagang babagal talaga tayo mga mens, babagal talaga yung resulta natin. So, ayan, before I end po mga mentors, iwanan ko lang po kayo nito, no? Ito po, pinost ko po ito sa Facebook. In life, it's easy to compare ourselves to others, but remember, without looking at others, achieve your goal at your own pace. It's not about rushing or outpacing anyone. Success comes from staying focused on your own journey. Keep moving forward and you'll reach your goal in your own time. Kasi ako mga mentors, talagang
kahit hindi ako nare-recognize sa buong 2 years na yon, medyo syempre mabigat sa loob ko. Pero ako, continuous ako na nagpapalakpak sa mga ka-team ko, sa dream team na nauuna ng umangat. No, talagang okay lang, sige, sabi ko, darating din ako sa time na yan. Siguro hindi pa panahon ngayon, siguro may kulang pa sa akin na kailangan ko pang i-improve. Siguro kailangan ko pang kapain saan talaga ako magaling. So, ganun yung inisip ko nun, mens, no? And eto po, when you've done everything you can do, that's when God will step in and do what you can't do. Kasi nung mga time nga mentors na ginawa ko na talaga lahat para may pera na ako para magkakar ako, gano'n. Ginawa ko na din lahat para talagang makapaglabas sana ng resulta pero dahil may nauna nga na kailangan pong talagang pinrioritize ko po yung parents ko. Bakit? Kasi sila nga po yung reason why ko kung bakit. So, very thankful lang na kahit po na wala po sa akin yung pangresulta ko na dapat mailalabas ng mas maaga pa ng September. Pero grabe, kasi sabi ko perfect time na nailabas po yung car. Kasi po, nagkaroon ng funds at the same time, nailabas po siya sa magandang event din. Kumbaga, doon ko po talagang mas na-feel na grabe, grabe pala pag ikaw nakapaglabas ka ng resulta mo sa isang event. No? So, and of course, mga mentors, dalawa lang po ang maiiwan ko po sa inyo mga mens, no? Sa pag tayo nagsisimula tayo sa araw natin na gagawin yung negosyo, of course, kausapin natin si God. Magsimula tayo na si God ang kakausapin natin. At matutulog tayo ng huli nating kakausapin ay si Lord. Syempre po. And pangalawa po, no, wag na wag po tayong lalayo sa apoy. Kasi grabe po talaga, sobrang kapag ikaw lumapit ka sa mentor mo, ibang resulta ang makukuha mo, mens, kapag ikaw sinunod mo yung mga sinasabi ni mentor mo. Kasi, napagdaanan na nila, nakuha nila yung ganitong resulta. So, yun lang po mga mentors. I hope po na meron po ako na-share at na-impart po sa inyo. Thank you so much po. Back to you, Mentor Felicissimo. Mens, question ko lang, paano ka nakapag-aral nung, 'di ba? Gusto ko lang masundan yung story mo, 'di ba? Nung time na nahirapan kayo ng family mo, paano ka naging physical therapist? I mean, paano ka nakapag-aral tapos nakapagtrabaho na maganda? Ano yung naging way? Tapos, second question is, para sa'yo, gaano kahalaga ang paglalabas ng car sa negosyo? Yun lang. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Mentor Ikay. Kasi po, mens, talagang elementary high school, doon po kami nakapagtapos sa Negros. Ngayon po, nung magka-college na kami, kasi yung panganay po namin, at ako, sabay kaming nag-grade 1 to grade 6, classmate kami. Kasi dikit lang po yung edad namin. Tapos, nung nag-high school kami, dalawa kaming graduate. Tapos, yung sumunod po sa akin, 1 year gap lang kasi. So, after 2 years or 1 year, gagraduate na din, magka-college. So, sabi po ng nanay ko, hindi namin kayo kayang pag-aralin ng college ng sabay-sabay. May mga kapatid pa kayong nag-aaral. So, sa Negros po, wala po kasi kami dyan, doon na university na yung walang bayad. May tuition po talaga. Although maliit lang po yung tuition, pero hindi pa rin po namin kaya. Tapos yung ano pa po, yung biyahe-biyahe po namin, malayo po kasi kami sa city, yung baon pa sa araw-araw, hindi po talaga kaya. So ngayon po, yung father ko na nagtatrabaho dito po um, sa Maynila, since kami po, lahat naman po kami ay Manila born, may mga universities po, mga paaralan dito sa Manila na tumatanggap ng mga scholar. Basta Manila born ka, isa sa requirement yon. So sabi ng father ko, kunin ko kayo, dito kayo mag-aral. Kasi ang mindset naman ng nanay ko is, magtrabaho na lang kayo saan, mag-cashier na lang kayo sa mga department store. Yung mother ko din po kasi, high school graduate lang yung tinapos niya. So, yung mindset niya is, hindi naman importante na mag-aral, magtrabaho ka na lang, ganun din naman. Mag-aasawa, ganun po kasi yung mindset niya. Pero yung father ko na sobrang mahalaga sa kanya yung education. Kasi sa family nila, 8 po sila, siya lang yung nakatapos. Siya lang yung, hindi naman maganda yung buhay, pero siya yung nakapagtrabaho talaga sa maganda lang din naman po na kumpanya. So ngayon po, nung nandito na po kami sa Maynila, yun po yung time na dalawa po kaming nagka-college. Although po, wala po kaming, kung alam niyo po yung
Universidad de Manila or yung dating City College of Manila ni Mayor Lim. Doon po ako. Yung kapatid ko naman po, teacher kasi siya. So, dito po siya sa National University po ata or yung teacher po. Tapos po, ang problema po namin that time is yung pamasahe, pambaon sa araw-araw. Kasi yung father ko po talaga, magkano lang yung kanyang kinikita. Andyan po yung time, ito hindi ko po to na-share kanina, no. Andyan po yung time na pupunta si Papa sa office ng maagang maaga para makapangutang siya, para meron kaming pambaon. Kasi wala po talaga siyang maibibigay sa amin. That time, anong oras na? Nagmamadali kami ng ate ko, alas 7 na, may mga exams. Pero nasa bahay pa lang kami hinihintay si Papa. Tapos, ayan, maiiyak na naman ako mga mentors, no? Isa na naman sa sad story ito. Kasi, dumating yung Papa ko, may dala siyang 70 pesos, barya lahat. Tapos, ang sabi niya, umiiyak siya, binibilang niya, sabi niya, paghatian niyo na lang to, kayo na bahala, paano yung pamasahin niyo, paano yung ano. Ako nga, wala pa akong kinakain. Nagugutom din ako, naglakad lang ako galing sa office. Hinakbo ko lang para papunta dito. Para lang may pamasahe kayo, makapag-exam kayo, may pambaon kayo, kayo nang bahala. Sobrang hirap ng buhay. Isa yun sa pinakatumatak ko, mga mentors nung nag-aaral talaga ako. Kaya pinilit kong makapagtapos. Bakit ako napunta sa physical therapist? That time, dapat nursing po yung kukunin ko. Kasi yun yung in demand that time. Kaso punuan na po. So sabi ko, sige, hanap na lang ako ng ibang medical course. Mag-shift na lang ako. So nagulat ako, ay, 5 years pala tong napuntahan ko, PT. Pero nagustuhan ko po siya, kaya hindi na ako nag-shift. Kaya ayun po mga mentors. Nakapagtapos naman po kami nung time na yon, talagang ginapang kami ng papa ko. Talagang kahit mahirap, may mga time na umuwi kami, nilalakad na lang namin mula school papunta sa bahay. Ganun mga men. Tapos lagi naming ulam that time. Lagi na lang hindi tuyo, tinapa, ganun yung mga ulam namin mga mentors. And maniwala kahit sa hindi, simula po nag-grade 1 ako hanggang nag-college ako, hindi po ako nakapasok sa mga fast food, sa mga Jollibee, yung mga ganun. Ganun kami kahirap talaga mga mentors. Kaya, ayun po. Yun po yung, nung nag-graduate na po ako, ayun mga mentors. Kasi ito po yan, no, nung magbo-board exam na po ako, nabuntis kasi ako mga mentors. I was 22 years old po no nung time na yon. So, eto pa yung kwento niyan mentors nung magbo-board exam po ako kasi nagpunta po ako ng Manawag kasi doon yung kalimitan ng pumupunta ng mga mag-e-exam, magpe-pray doon sa Manawag. Ngayon po, sabi ko, Manawag, kung pwede lang ipasa niyo na po ako dito sa board exam. Tapos, feeling ko, buntis po ako that time kasi delayed po ako. So, sabi ko, okay lang na buntis ako basta pumasa ako sa board exam. Ayun po, binigay ni Manawag, buntis po ako. Tapos, nakapasa po ako sa exam. Natatawa po ako sa time na yun. Pero ito mga mentors, nung nanganak po ako, pinursu ko po yung pagiging PT ko po. Tapos po, ayun, napunta po ako sa system ko. Ayan, so after po noong 2014, nagtrabaho po ako doon sa rehab clinic, kaya lang maliit. Kaya po napunta ako sa St. Luke's. Talagang inambisyon ko, pero hindi ko po inakala na tatawagan ako nila doon. Tapos, doon ko po nakita na ay parang hindi para sa akin to. Yung tipong papasok ka pa lang po sa trabaho, pero gusto mo nang umuwi. Naamoy ko na yung amoy ng ospital, ganun, nang hihina ako, means parang hindi ko ito calling. Tapos, nung sinabihan po ako ng manager namin na, oh Rose, isa ka sa napili na maging ano dito ha, ikaw yung, sabi niya, ganito po yung pagkakasabi niya, oh Rose, kasi 15 po kami na pinagpipilian nun, ng mga trainees po, nagtitraining. So, 3 lang po ang kukunin para maging regular that time. So, ang sabi niya po sa akin, oh Rose, ikaw yung pinakaunang napili namin para maging regular dito. Mag-start ka na sa ganito. Pero po, ang sabi ko po sa kanya, sir, sorry po. Hindi ko po matatanggap. Pwede niyo pong ibigay sa iba pa na gusto yung trabaho. Tapos nagulat po siya. Kasi bakit? Kasi St. Luke's na po yun at hindi ko siya tinuloy. So, ayun po, mens. So, nung time na yun, which is yun ang pandemic.
eto na po yung shinare sa akin yung business. So, yun po kung bakit ako naging physical therapist. And then, yung sa paglalabas naman po ng result is sobrang ano talaga niya mentor. So, dati kasi natatakot ako na mahalaga ba talaga yan, ganun. Kaso, mens, nung nakapaglabas ako, lahat po ng mga kakilala kong hindi naman nagla-like sa mga post ko, hindi naman nagre-reply sa akin, hindi rin naman nagko-congratulate, hindi naman nagsisin pero hindi nagre-reply. Hindi rin nag-hi sa akin. Pero nung ano na po, nagkaroon na po ako nung naglabas na po ako nung car reveal, yung lalo na yung video po. Grabe na, ang dami na po nag-congratulate, gano'n. Tapos tinatanong na, yan yung galing sa negosyo mo. Sabi niya, di ba na-message mo sa akin yung about sa ino-offer mo? Paano ba yan? Gano'n na, mens. Ang dami ng gano'n. So sabi ko, gano'n pala kalakas yung result. At isa po yung resulta na nilabas ko, yung result na po yun, kung bakit yung sobra pong na-hype talaga, sobra po talagang nag-on fire yung sa mga downlines ko po. Isa po yun. At isa din po yan, yung kotse sa mga kung bakit po, meron po akong, masasabi ko po na mas marami akong napapapay in. Dahil po sa resulta. Kasi madali mong sabihin, kumita ako ng 600,000 dito. Pero wala, yun lang, masasabi mo na kumita kang ganyan. Pero asan yan? Tangible talaga. So ngayon, nung pinakita ko po yung car, talaga po mga mentors, iba, na kasi lalo na po sa family po namin, ako lang po yung sa family po namin, kasi 8 magkakapatid sila papa, wala po sa kanila ang nagkaroon ng kotse. Sa family namin, ako po yung nagkaroon ng first car. Sa family ni mama, di ba sila magkakapatid, wala din po may kotse sa kanila. Ako din po yung nagkaroon ng first car. So, sobrang ano po, sobrang na-amaze po talaga ako na kaya kung lagi akong sinasabihan na maglabas ka na, lalo na matagal ka na dito sa business, maglabas ka na. Kung tayo po 1 year na, ganun kahalaga. Kung bakit kailangan po nating maglabas ng car. Kasi nakakaya naman sasabihin ko, kumikita na ako ng ganito sa retail pa lang. Tapos pagdating ko sa office, nakaangkas lang ako palagi. Kaya sinasabi niya sa akin ni Mentor Shane, Rose, alam mo, hindi na bagay sa'yo maganyan. Maglabas ka na ng car mo. Kaya, nung naglabas ako ng car, ay grabe, pagpunta ko ng office, my car, ang daming, yung mga kahon-kahon, hindi ko na siya pinapalala-move, hindi ko na siya pinapagrab sa car na po. Tapos picture-picture, pack na pack pa sa pictures. Tapos, grabe talaga, iba yung dating mo. Parang, magma-message sa akin, grabe, ibahan na yung datingan mo. Mga ganun na mga mentor. So, nakakatuwa na. So, start nung naglabas ako talaga ng car, mga mens, kahit yung ano ko, yung pang-physical, talagang binago ko, mens. Kailangan presentable ka talaga. Kahit nga magme-meeting with the team lang, mens, talagang hindi ako nagti-t-shirt. Talagang nakaganto talaga, mens. Nakaano talaga. Kasi business yung ginagawa natin eh. Ganon, mens. Pupunta ako ng office, kailangan nakaganito din, mens, ako. Or basta formal siya, mens. Ganon po. Hindi na yung tipong dati na t-shirt lang. Ganon, mens. Ganon yung naging effect sa akin ng resulta. Thank you so much, Mentor Mary Rose, for answering. Back to Mentor Felicissimo. May question po Yeah. ata na. So, thank you so much po, Mentor Meros. Talagang ang grabe, pati do sa testimony talagang daming napaiyak talaga sa sobrang ang daming nakaka-relate sa testimony kasi talagang etong business na ginagawa natin is life-changing talaga na talagang mababago yung buhay natin. So, dito mentor, meron lang nagtanong dito, so basahin ko lang. So, from Mentor Ann Kathleen Valenzuela. So, Ments, magkano po yung budget nyo sa ads per day at ano pong interest, age of target, and yung creatives nyo po is video or picture? Then, Philippines lang po ba or sa ibang bansa ang target nyo? Ayun, thank you so much po sa tanong, no. Actually po, ang nag-set po ng aking ads ay si Mentor Clinics. So, ang target po nun is Philippines, 18 to 65 o 18 to 60 years old. Tapos po, 200 per day lang po akong nagsimula. So, sinimulan ko po siya muna ng mababa lang. Pero sa 200 po na yon, ang inquiries ko po nung nag-start po ako ay nasa 10. Ganon, maximum 10. Tapos po, nagugulat ako na yung nagiging inquiries po habang tumatagal, nagiging 15 maximum. May time nga umabot po ako na 20 maximum. So, ang ano po doon, ang nakikita ko po kasi na tawag dito na pattern is kailangan mabilis kang sumagot, mens.
Doon siya magbe-base kung ilan yung ibabato sa ni ads, kung ilang inquiries yun. Yung sa akin, means, talagang tutok na tutok ako doon. Dahil nung time na yun, means, wala pa naman akong binibuild. So, talagang kapag ka may, means, may nag-inquire how much, agad-agad sagot ako. Means, hindi inaabot yan 1 minute. Ganun ako kabilis that time. Kaya nung, 3 weeks pa lang, kasi August po siya, sinet up first week ng August. After 3 weeks po, ang 80 barley box po, ang nasold ko noon, 80 boxes, and then 12 pay-ins po. Yun. Kaya sobrang na-amaze ako na, ay ganito pala kalakas yung ads. Pero, nung tumatagal po, na yung mga kasamahan ko din na nag-ads, sa kanila nga po is nasa 500, 1,000. Pero nagugulat po ako, wala nga nag-inquiry, dalawa lang, tatlo lang, pero hindi naman bumili. Sabi ko, bakit ganun? Iba yung, depende po siya, mens. Hindi ko alam bakit yung sa akin ganun. Kaya sinasabi nila mentorship, alam mo, ang bless ng ads mo kasi tuloy-tuloy siya. Yung ads ko, mens, 200 pesos lang yun per day. Tapos, maximum siguro hanggang ngayon po, no? 15 inquiries po yung nakukuha ko doon palagi. And, ano po yun? May isang tanong yun eh. Hindi ko nasundan. So, Ah, actually, yun lang naman meant yung ano yung creative interest. 'Di ayun, ba sabi yung mo nga, pala, mens, video po yung gamit ko, mens. Siguro, mens, isa yun sa bakit powerful yung ads ko. Kasi yung video, mens. Yung video ko kasi, mens, sila Mentor Shane, meron silang ginawa na video sa ads. Nung time na yun, na hindi pa ako lumalapit kina Mentor Shane, yung ads ni Mentor Shane, talagang sinulat ko siya word by word. Word per word talaga, mens. Kinabisado ko siya. Tapos, gumawa ako ng sarili kong, nag-video ako sa room ko lang about nung sa barley. Tapos may mga barley po ako dyan. Kaya lang, hindi ako marunong nun. Binuboost ko lang, boost, ganon. So, hindi pala ganon. Kailangan ads. Kaya nung nag-shoot na kami ni Mentor Clinic sa office, ng ads, hindi nahirapan si Mentor Phoenix kasi kabisado ko po lahat ng sasabihin ko. So, madali po kaming nakapag-video that time. So, ngayon, ang maganda kasi, Mens, dahil sa office siya, napakita yung mga products, napakita yung talagang mismong office, yung cashier, yung releasing, yung mga may nag-o-order. So, kumbaga, sobrang niya, Mens, credible. Ganon, Mens. So, pero hindi siya doon magtatapos, Mens. Kahit gaano ka-credible yung yung video mo, kasi ang tao, syempre, marami silang trust issues. So, kapag meron kang hindi lang masagot or matagalan sila doon sa sagot mo, wala, hahanap na agad sila ng iba, mens. Kaya ako, mens, ang gawa ko, mens, kapag may isang tanong sila, nasasagot ko na agad yung iba pa nilang possible na itatanong. Kapag tinanong nila how much, so, hindi ko muna sasabihin yung magkano. So, itatanong ko ano yung problema na magtitake ng barley, tapos pictures. Ganon ka, importante siya, mens, ha. Kapag may sinagot ka, samahan mo ng proof mo, pictures, proof ng benefits of barley. Tapos sasabihin ko yung presyo. After the presyo, sinusundan ko po agad ng pictures ulit. Ano yung mga diseases na responsive sa barley. Ganon. And then, tatanungin na nila yan, ano yung package? Ngayon, ibibigay ko kaagad po yung copper. Tapos, tawag na mens, kasi yun na yun. Tapos, ma-upsell na sila, ganon. Pero, yung iba, kapag kaayaw naman magpakol, diba? Kasi, hindi, may ginagawa kasi ako. So, dito na lang, ganon. Sagot ka na lang dito, ganon. So, sabi niya, legit ba yan? O, ganon. Kahit pakitaan mo yan ng ID mens, meron pa ding magtatanong kung legit ka ba. Kasi pwede naman kopyahin mo na lang yung ID kung saan mo kinuha yan eh. 'Di ba? So ngayon po pag tinanong legit ka ba, ang sagot ko po agad, our main office is located in ganyan. Tapos po, we also deliver nationwide via LBC. Sundan ko po agad ng picture ng ID ko, nung distributor's ID ko, tapos yung picture ko po na may mga transactions po ako na nasa LBC ako, DHL na hawak ko po yung ID na pinasa ko po sa kanila para makita nila. So doon pa lang po, tapos na agad yung tanong nila kung legit ka ba. Yun po yung napansin ko kapag ka nagsasagot po ako sa kanila ng about kung ikaw ay legit pa. Ganon. Tapos, kapag tinanong naman nila, paano ba timplahin yan? Meron din po akong naka,
kaya importante po no na meron kang album ng mga testimonies. May album ka about the products, mga benefits ng mga products na yan. No, kasi pag tinanong nila, meron kasi akong goiter. Oh. Pag goiter, hanap po agad ako ng testimony ng goiter. Meron po kasi akong Facebook page about products. So ngayon, ang ginagawa ko, kinakapiling ko po yon. Tapos, sinesend ko sa kanya. Ngayon, pag inopen niya ngayon, yung page na yon, automatic na pupunta siya sa page ko, nilalike niya na din yung page ko, tapos scroll siya doon ng mga testimony. Doon niya po nakikita na okay pala tong barley kasi maraming testimony. Ganun po. Tapos pag tinanong niya paano ba ang pag-take niyan, eto din po. Nagsisend po ako sa kanya, may picture po kasi ako doon na how to take yung barley. Tapos, video ko po mismo na paano ko timplahin yung barley, ilang sachet, ganon, and kung paano ko siya inumin. Ganon po. Para hindi na sila mahirapan kung paano ba, kailangan ba cold water, ganon. Bakit hindi, bakit hindi yung mainit na tubig. So, yun, hindi ko na kailangan sagutin sa kanila kasi nandun na po, sinend ko na po sa kanila yun. Pati sa video, bakit hindi mainit na water. Ganun. Ganun pala yun. Kasi nandun na sa video po. So, masasagot mo na siya lahat. Ganun po ang pagsagot ko sa kanila sa inquiries po. Yan, grabe talaga. Thank you so much, Mentor Mary Rose, kasi talagang detailed yung pagsagot. Kasi actually, ako before, ano talaga, until now today talaga, nag-a-ads din naman talaga. Pero dun mo mapapatunayan talaga, yung kahit yung ads mo, okay, pero sa sagutan talaga, dun magkakatalo. Kasi naranasan ko din talaga before na talagang yung inquiries mo, minsan umaabot pa nga yung inquiry sa akin ng umaabot ng 40, 50 kasi depende sa budget mo ng So, kasi kapag mabilis kang sumagot talaga sa ads, doon talaga nagbabato si Facebook sa ng mga ah inquiries kasi makikita mo dun sa ads mo kung gaano ka kabilis mag-respond. May percentage dun kung gaano ka kabilis kasi dapat ang bilis ng pagsagot mo is hindi tatagal ng 2 minutes, 3 minutes or abot ng 10 minutes. Dapat 1 to 2 minutes nasagot mo na yung ads mo kung mag-a-ads ka. Kasi minsan kapag tumagal, hindi ka na masyado lagi bibigyan ni Facebook ng ano ads talaga. So, ito Mentor Mary Rose na may last question lang ako sa iyo kasi grabe yung mo. So last question na hindi ko na namin patatagalin yung pero last question kasi sa Grab yung yun nga, sabi mo nga, kailangan lagi mabilis yung ads, na pagsagot sa ads, lagi ka nakatutok. Pero syempre, ang dami mo pa ding napapapiin. Pero ang tanong, paano mo siya nahahandle? Kasi yung minsan, yun yung karaniwang struggle sa mga nag-a-ads Yung pagsagot sa ads, pero paano mo nahahandle din yung team mo? Paano mo sila napapagsabay? Na-handle mo yung ads mo, then namo-monitor mo or na mo yung mga napapapayin mo, na-handle mo yung team mo. So, paano mo siya na-handle ng ganon? Ayun, Mens, no? So, thank you so much, Mens, sa question. Bali po, hindi pa naman ganun din kalaki yung grupo ko. Although, meron na talagang core leaders po, no? Meron tayo sa Australia, meron din po dito sa Manila, meron din po sa probinsya. So, ako po, ang ginagawa ko, every week, meron po kaming weekly meeting sa grupo po namin. So, ngayon po, ang ginagawa ko, ano i-share ko doon? Kasi lalo na ako, Mens, na hindi ako talaga yung ano yung pwede kong sabihin sa mga sa mga downlines ko. So ngayon, Mens, ang ginagawa ko, kapag kasi Mentor Shane, Mentor Kinix, core leaders meeting sila, lahat po ng sinasabi ni Mentor Shane, binababa ko sa mga downlines ko. Sinishare ko po sa kanila. Para isahang galaw lang kami. Kung anong sinabi sa akin ng Mentor Shane, baba sa downlines ko. Ganon po yung ginagawa ko. Ngayon po, paano ko pinagsasabay yung aking, tawag dito, yung aking ads, tsaka yung aking sa team. Ganito kasi yan, mens. Ang ads ko po, ino-open ko po yan, 7 a.m. pa lang. Ngayon, kung ang ads ko po ay 200 pesos lang per day, asahan mo, 5 p.m. pa lang, 6 p.m. pa lang, tapos na yan. Wala nang mag-i-inquire. Ganun po yan. Kasi yung sa akin, halimbawa, naka 13 or 15 na nag-inquire, tapos siguro, halimbawa, 5 p.m. na, tapos nag 6 p.m. na, wala pa ding nag-inquire. Sabi ko, tapos na yung ads ko. Lalo na pag tiningnan ko, zero na siya. So, wala na mag-i-inquire. So, that's the time, mens, na usually mga 7 p.m., nagmi-meeting kami.
ng team ko po. And then, yung hindi naman kasi lagi na agad-agad may mag-i-inquire. 'Di ba? So ngayon, ang ginagawa ko po naman po sa team ko, everyday po, no? Meron po akong one-on-one mentoring sa mga downlines ko. So, meron kaming weekly meeting and then minomonitor ko po sila isa-isa. Halimbawa sa Monday, eto si mentor ano. Tapos Tuesday si mentor ano. So, pag-uusapan po namin kung ano na po yung ano na po yung may pay-ins ba siya? Saan ba siya nahirapan ngayon? Para maituro ko sa kanya. Pag may nag-inquire sa kanya na ganito, mens, ano ba dapat kong sagot sa ganyan? So, ganyan, para maano ko, mens. Kasi dahil nga, hindi pa naman as in team talaga, na malaking team, kaya ko pa naman silang ma-one-on-one, one-on-one. Why not gawin ko? 'Di ba? Para maano ko talaga sa kanila, ano pa yung kailangan nila? Ano pa yung kailangan nilang gawin para kumita sila? Kasi eto po pala mga mens, ang ginagawa ko po, once na meron po akong napapay-in, 'di ba? NMO po sila agad. Ngayon, pinapag-aral ko sila ng IBP agad. So, ang ginagawa ko mens, hindi lahat. Kahit sabihin mo na, pakinggan mo na paulit-ulit yung IBP para marunong ka agad mag-present. Ako mens, 6 months bago po ako nakapag-IBP. Bakit? Ang tagal, mens. Kaya ang tagal din talaga ng resulta ko nun eh. Bakit? Kasi, mens, pakinig ako ng pakinig ng mga IBP. Ayaw talaga, mens. Hindi siya, kumbaga, naiintindihan ko siya. Pero pag ako na yung tawag dito, ako na yung magpe-present, hindi ko na alam. Anong sasabi ko? Baka basahin ko lang yung nasa slides. Ganon. Ang ginawa ko, mens, again, ginaya ko si Mentor Shane. Kung sino yung tingin mo, kaya mong gayahin. Ginaya ko si Mentor Shane. Buong IBP niya po, sinulat ko, word per word. Yun po yung kinabisado ko. Ngayon, natuto po agad ako. Ngayon, dahil yung team ko, diyan sila nahirapan yung sa pag-IBP, yung script ko po ng IBP, pinasa ko po sa mga downlines ko. That's when nakakapag-IBP din sila agad. Ganon po. Kasi kapag ka ang members po kasi natin, syempre kapag ka hindi kumikita, ganon, medyo napanghihinaan, kahit makapagbenta, hindi makapagbenta, ganon. So sila, ang tinuturo ko po, eto yung mga pinapasahan ko po sila ng yung flow ko kung paano ako magsagot ng mga inquiries. Tapos, pinapasahan ko din po sila ng script ng IBP. Yung iba, para matuto po na makapag-hosting agad kahit mga bago pa sila, may script din po ako. Ultimo kaliit-liitan host about meeting after meeting, nahihiya anong sabihin. Meron din po akong script no na, itong sasabihin mo pag meron tayong meeting after meeting. Ganon. So, sa ganon po, na kumbaga nakikip ko po yung grupo. Kasi kahit papaano po, sila, meron silang nagagawa eh. Kaya na nilang mag-hosting, kaya na nilang mag-IBP, kaya na nilang mag-answer ng mga inquiries. So, kapag sila okay-okay na, ang sinasabi ko na lang po sa kanila, apply na lang tayo. Ganon. So, ganon po siya, mens. So, hindi naman po ako sa nahihirapan na mapagsabayin yung sa keeping the team and yung sa pagbebenta. Lalo na po, sabi ko nga po, 200 lang yung per day ko. So, sabi nila, Mentor Shane, yung ads ko na yan, kung gusto kong magtaas ng ads, yung bayad sa ads, gagawa ako ng panibagong ads. Hindi ko gagalawin yung winning ads ko. Kasi pag ginalaw ko yan, baka maguluhan na si Meta o maiba-iba naman yung algorithm niya. So, hindi ko na po siya pinakailaman. And sa ngayon po, goods naman siya kasi na yung sa ads ko po na yun na kahit 200 lang, nakabenta naman po siya na-experience ko in 1 month, 200 boxes. In just 200 pesos per day. So, grabe to, bawing-bawi talaga yung ads na to. So, ang masasabi ko lang talaga, mens, when it comes to ads, talagang know your product. Kailangan, alam mo yung produkto mo para mailaban mo siya talaga sa labas. Ganun, mens. And yung sa team po natin, kailangan lang talaga. Tanong lang niya, paano po follow-up moments sa page? Kasi di ba naiipon yung mga nag-i-inquire sa'yo? So mano-mano ba or may ginagamit kang automatic na follow-up? Mano-mano or meron kang ginagamit na apps mano-mano po ako, mens. Hindi po, kahit po yung, di ba, sa pag magsasagot ka ng at sa mga inquiries, meron dong automatic reply. Ganon. So ako, mens, hindi ako nag-automatic reply. Bakit? Kasi hindi ko po nakikita kung meron bang nag-inquire. Kasi
minsan hindi kasi siya nagpa-pop up po sa akin eh, na meron palang nag-inquire. So ngayon, pagka wala siyang automatic reply, makikita ko po na merong nag-message doon sa ads. Ganun po siya. So, eto po, kung automatic follow up, mano-mano po ako. So, meron po akong listahan no, na mga possible po talaga na naghihintay lang kung mga tanim ba, mga mentors, no? Mano-mano po talaga sila na kung sa tingin ko, ay, ito posible talaga to. Pero, ano pa eh, parang may ano pa eh, parang nag-aalanganin pa gano'n. Pero andun na siya nung gusto niyang pina-follow up. Yung follow up ko naman po is sila na interested po ba na mag-order ng value o mag-avail ng package. Again, susundan ko po ng pictures. Tapos po, tinatarget ko po kasi sila kung ano yung ano nila. Ano yung tawag dito? Ano yung problem nila? So, halimbawa, mens, yung pag nag-backread ako, ang problem niya is meron siyang heart disease, ganon. So, ang sinasabi ko kasi, hello, kamusta po kayo? Interested po ba niya sa heart natin? No, kaya sa mga meron pong heart disease ng mga patient, ito po inaitulong sa kanila. Tapos pasak ng tawag dito, video ng mga testimonies. More on, ang testimonies na binibigay ko sa kanila mga mentors dahil tamad talaga yan sila magbasa. 'Di ba? Yung ano, 'di ba, magpo-post ng mga testimonies na mga caption para mas ma-feel nila na okay itong product na to, mas makita nila na okay, effective yung product, ganun po. So ayun means mano-mano po ako nagfa-follow up po talaga sa kanila.